Hi everyone, good day. Pasensya na, medyo matagal ako bago makapag-upload ulit, ano? Kasi busy tayo sa trabaho. Hindi naman ako full-time YouTuber, so yun, no? So today, as you can see, magkakaroon tayo ng unboxing. Pasensya na, medyo madilim. Nasa hotel ako ngayon. Medyo madilim dito yung lighting, so please bear with me. So ngayon magkakaroon tayo ng unboxing, which is this one, entry level gaming monitor, ano? So medyo budget siya, nandun siya sa budget type, no? So ito yung Envision Curve Gaming. Yung kanyang model is XC24S version 2. So hindi ko alam kung ano yung pinagkaiba niya sa version 1, pero ito yung version 2. So siya ay 24 inches, 1080p Full HD. Meron siyang 75Hz refresh rate at HDMI na yung kanyang input. So curve, mamaya titignan natin kung gaano talaga siya ka-curve. So dito sa side, makikita natin yung kanyang specs. Ang model niya yung katulad ng kanina, XC24S version 2. At ayan. So basahin nyo lang, resolution 1920 by 1080p, so Full HD. Curve rate niya is 3000R. I don't know kung ano yung ibig sabihin nun, pero yun yung sinasabi niya, 3000R. At ang interface niya pala ay isang HDMI at isang VGA, ano? At ang kanyang power input is 12 volts DC with 2.5 amperes. Ang kanyang weight naman is 3.55 kilograms, no? So yun lang, usan natin. Okay. Oops. Teka, parang nandito sa kabali. Baliktad. Yeah. So may kasama siyang cable, HDMI cable. Natin dyan. At natin ang buo. So, alam naman, tabi natin. Okay. Ito yung kanyang power brick, yung power source. AC adapter ZK1225 yung kanyang model, no? Okay. Yung kanyang stand. Ayos parang antena. Ayan. So metal siya, yung kanyang stand. At ganyan lang siya. Parang sungay ni ano to, ni Voltes 5. Pero ganyan lang siya. Okay. Sorry kung maingay. Pero ganyan lang siya, napakanipis, pero metal. Okay, lagyan natin dyan. At iyon pa, yung isa pa. Ito yung sa kumakabit sa likod ng monitor, papunta dito sa metal stand. So mukhang siya ay, so meron siyang tornilyo para dito, para mag-fit. And where is the tornilyo? Hanapin natin. Wala ka. Walang tornilyo. Anyway, makikita natin yan mamaya. Open na natin. Okay. Wala yata talaga yung tornilyo niya. And yeah. Oh. Okay. Ano yung tornilyo? Anyway, hanapin natin mamaya. So, ito na siya. So, curve nga siya, pero hindi siya ganun ka-curve, no? Ayan, no? Makikita nyo dyan. Hindi siya ganun ka-curve. Medyo naka-bend lang siya ng konti, pero yeah, masasabi natin curve din siya. Pero makikita natin yung bezels, oh. Talagang manipis na manipis. Na. Dito sa baba, yun lang.
Yung part lang na yon. Tapos sa taas, ganun din. Manipis lang din talaga. Okay. At titignan natin, sa back niya naman, ayan. Ganyan lang siya. May sticker lang na Envision. Tapos nandito sa bandang left side niya yung buttons and menus. Sa baba, ngayon, yung VGA port, HDMI port, and yung power source. Okay. Well, first look, maganda, mukhang elegante. At tingnan natin kung paano ang kanyang performance. So, ikabit muna natin ito. I don't know, nasaan yung tornilyo, pero palagay ko meron talagang tornilyo to eh. Para mag-lock. Okay. Kuya, yung tornilyo ko, kuya. Nawawala. Ikabit natin yung kanyang stand. Oh. Careful. Paano ba ito? Pakita ko sa inyo kung paano. Mukhang ini-slide lang siya. Ano ba yan? Nangangain ba ng nangangain ba ng ewan to? Ganyan. Oh. Push. Push. Iyon. Push mo lang hanggang sa mag-lock. Meron siyang lock. Ito. Yung part na to. Pupush mo din yan para matanggal mo. No? Para tatanggalin mo siya. Okay? Then this one, yung paa niya na ang nipis. Pero tingnan natin kung maganda, kung kaya niya talaga na i-support ang 3.55 kilograms. Nakakatakot dahil walang tornilyo. Pero mukhang okay naman. Maganda siya tignan, ano, kasi manipis eh. Yan. Okay. Igutin natin. So, kung makikita nyo, medyo naka-slant siya na ganyan. Tapos ito lang ang lumalaban sa kanya. No? Mukhang okay naman. Mukhang sturdy naman. Dahil ano eh, metal. Pero yan siya. Okay. Let's try it. So, ito na guys. Huwag natin. Turn on. Ayos yun ah. Wala. Nangyari. Yun. Medyo matagal lang. So, meron palang password. Yan. So, makikita natin, no? Yung bezel niya, oh. Ang nipis niyan. Okay. Tapos sa baba, yun lang siya. Ang kinayawan ko lang, ito. Yung HDMI niya, tsaka yung power cables niya, ay galing dun sa baba. Kitang-kita, no? So, hindi siya matago. Pero, ganun siguro talaga dahil pwede siyang wall mount, eh. Pag sa wall mount, medyo dikit yung back sa wall, kaya medyo mahirap siyang abutin kung nandito siya sa back, no? So, kaya nilagay siguro dito sa bandang ilalim. Pero, all in all, maganda yung kulay, maganda yung itsura niya, presentation niya. So, masasabi ko okay to. At, so, mukhang okay naman din yung colors niya, no? So, tingnan natin yung refresh rate. Kung tama ba, punta tayo sa display. Hindi ko alam kung kapareho tayo ng way para mabago at makita yung refresh rate, pero ganito sa akin. Punta kayo ng display, no? Right click, ulit right click, display settings. Punta kayo dito sa baba, advanced display settings. At makikita nyo dyan yung refresh rate. So katulad nito, si Envision, ito, pwede siya hanggang 75 Hz refresh rate. Pero ang currently, 59 rate lang ang refresh rate niya. So, yun yung standard. So, ibahin natin. Isagad natin sa 75. Tingnan natin dito. I-click nyo lang tong display adapter properties for display 1.
Tapos punta kayo sa monitor. Yan. So makikita nyo na to. Merong screen refresh rate 59 Hz, no? So dapat meron diyang 75 Hz dahil 75 Hz yung kaya ng monitor natin. So ayun, meron siya sa pinakababa, no? 75 Hz. So kung ang monitor nyo ay 144 o mas mataas pa, dito sa settings na yun. Meron namang iba sa mismong back o dun sa menu ng inyong monitor, meron doong napapalitan ng hertz. So apply natin 75. Yan. So do you want to keep this display settings? Syempre keep natin. So 75 Hz na siya. So ito na yung 75 Hz na display settings natin. Well, at the price point of 4,800, yung version 1 nakita ko na parang 4,500 pesos lang yung version 1. Pero itong version 2, 4,800. I don't know why. Ulitin ko. I don't know why kung ano yung pinagkaiba nila. Pero yun yung changes na yun. So, what happened? So, Envision. So, okay na okay yung itsura niya. Maganda. Maganda sa desk. Siguro maganda rin sa gaming dahil 75 Hz. So, sa ngayon, hindi ko pa siya marireview. Sa susunod na lang na video natin yung review ng Envision. Kung okay ba siya sa games, kung okay ba siya sa editing. So, well, isusubukan natin lahat yan. Ano? So, sa ngayon, susubukan ko muna siya kung paano at kung ano ang itsura niya sa mga ganong applications. So, yun lang. Bye-bye!